Hello po mga katropa, welcome po again sa Chef Angel Kitchen. Kung ikaw po'y bago lang sa aking channel, please, huwag niyo pong kalimutan mag-like, subscribe, at pakipindot na rin po ng maliit na bell icon. Nakikita lang po yan sa ilalim ng inyong mga screen para updated po kayo palagi kung may mga bago po kong upload ng mga bagong videos. Yung isi-share ko po sa inyo ngayon, isang napakasarap, napaka-moist, at maganda po itong pangnegosyo, lalo na po sa mga taong gustong kumita at naghahanap ng mapapasukang negosyo. Magluluto po tayo ng banana cake. So for this episode, ipapaliwanag ko po sa inyo step by step, pati po yung costing, kung magkano po yung puhunan at kung magkano po yung tutubuin nyo. Pati na rin po ang mga gamit na dapat nyo pong bilhin kung gusto nyo po magsimula sa ganitong negosyo. So kung interesado ka mga katropa, pumasok na po tayo sa aking kusina. Hello po mga katropa, welcome po again sa Chef Angel Kitchen. For today's episode, gagawa po tayo ng super moist at napakasarap. Maganda rin po itong pagkakakitaan, malaki po ang profit return, at ito po'y magandang gawing negosyo kahit ikaw po'y nasa bahay lang. Gagawa po tayo ng super moist na banana cake. So for this episode, sasabihin ko po sa inyo in full details, step by step ang lahat po ng pamamaraan, lahat po ng technique, at pati po ang lahat po ng inyong magagastos, costing po at kung magkano po ang inyong tutubuin kung gusto nyo pong magnegosyo nito. At ito na po yung ating mga ingredients. This is 1 cup of mashed bananas. Ito po yung lakatan. Mas maganda po, tip ko po sa inyo, piliin nyo po yung overripe para mas mabango at mas maganda po yung smell niya pag naluto na po siya. So gagamitin po tayo ng 1 and half all-purpose flour, 1/2 cup na brown sugar, 1/2 cup na white sugar. So gumamit tayo ng white sugar at gumamit din tayo ng brown sugar kasi ang brown sugar will help lalong maging ma-moist po ang ating banana cake. At the same time, yan pong magbibigay ng acidic para lalong mag-activate yung ating baking soda. Vanilla extract. Gagamitin tayo ng 2 large egg in room temperature, 1 cup of butter or 1 cup of vegetable oil. So sa recipe ito, ang ginamit ko po dito is vegetable oil kasi cheaper po siya. At kung gusto nyo pong pangbenta, mas makakalis po kayo sa inyong puhunan. 1/2 teaspoon of salt, 1 teaspoon of baking soda, 1 teaspoon of baking powder. Pwede po kayong mamili kung ano pong gusto nyo pong i-toppings or gawing flavor sa inyong banana cake. So for this recipe, gamit po tayo ng chocolate chips. So, pwede rin po kayo gumamit ng mga raisins, pwede po kayo gumamit ng almond or walnut. Depende po sa inyo kung ano pong flavor ang inyong gagawin. So, mag-proceed na po tayo sa next step. So, first, ang gagawin natin sa isang mixing bowl, durugin po muna natin yung ating banana. So, mas maganda kung mag-overripe kasi pag overripe na po siya, mas madali po siyang durugin. At hindi na po kayo mahirapan sa pagmamash ng inyong lakatan. So, durugin nyo lang po ng maayos. Wala ng pagdurog ng eggs nyo. Ang iniwanan kayo, hugot po yan. Kasi sabi na ng misis ko, kailangan daw pag nagbablog ako ay lagyan ko rin daw ng konting hugot dahil para daw hindi kayo mainip. So, yun. Pasensya na po yung corny po yung aking hugot. Actually guys, kung nakasubaybay kayo sa aking mga previous vlog, ay medyo iba na po yung ating venue ngayon. Medyo lumiit na po yung area natin kasi andito po nakauwi na po ako. Dito na po ako ngayon sa bahay. Wala na po ako sa barko. So, pasensya na po kayo sa munting kusina ni Chef Angel. So I think okay na po yung ating saging.
na-mash na po natin na maigi. At kahit po medyo mayroon po siyang bubuo ng konti, ay okay lang din po yan. At least para po mayroon kayong makagat-kagat ng konti. Ilagay na po natin yung ating mantika. And then haluin na po natin. Isunod na po natin yung ating sugar. So unahin natin, either po sa dalawa, mauna man po yung brown or mauna po yung white, ay wala pong problema. So unahin po natin yung white sugar. So again, kung wala po kayong brown sugar, ay pwede na po yung 1 cup na white sugar. So after po na malagay na po natin yung ating white sugar, ilagay na po natin yung ating brown sugar. Continue lang po sa ating pag-whisk. After na mahalo natin na maigi yung ating nilagay na mga ingredients, isunod na po natin yung ating 2 eggs. Pag naglagay po kayo ng itlog, mas maganda po ay tanggalin nyo po muna sa shell kasi sometimes may mga bulok po na itlog para hindi naman po masayang yung inyong ginawa nga ingredients. Kasi sometimes po pag may sira po yung inyong itlog ay masasayang po lahat pag dinirekta nyo po kaagad sa inyong binibake. So ilagay na po natin yung ating 2 eggs. I-mix lang po natin. So after po na mawala na po yung traces ng ating nilagay na itlog, ay ilagyan na po natin ng 1 teaspoon vanilla extract. So mas maganda po mag-invest po kayo kung meron po kayong measuring tools katulad po nito. Lagay po natin ng 1 teaspoon of vanilla extract. So after po na-mix na po natin yung ating mga liquid ingredients, isunod po natin na i-mix, pagsamasamahin po natin yung ating mga dry ingredients. So ito po, i-set aside muna natin to. So ito na po yung ating mga dried ingredients. Ito po ay flour. Ilagay po natin yung ating asin. Ilagay po natin yung ating baking powder. Ilagay na rin po natin yung ating baking soda. Tsalain na po natin. Yan po yung purpose ng sifting, para matanggal po yung mga lumps at para magiging pino po at magiging super moist po yung ating banana cake. Haluin na po natin. So yung pag-ahalo nito, hindi naman kailangan natin na i-overmix natin to. Makita lang po natin na wala na po siyang traces ng flour, kayong wala na po siyang traces ng mga dried ingredients po natin, ay okay na po yung ating banana cake. Ito po ay 7x3. Mamaya po ipapakita ko po sa inyo bago natin to ilagay kasi may technique po ako dyan para hindi siya manikit. Bago po natin ilagay sa ating loop pan, ilagay po natin ang ating chocolate chips. Pwede po kayo mamili. Pwede po kayo maglagay ng walnut or pwede rin po kayo maglagay ng mga raisins or almonds. Okay? So, ilagay na po natin. This is 1 cup of chocolate chips. So, haluin na po natin. And then, pag na-thoroughly mix na po natin, ay ilagay na po natin sa ating loop pan. Okay. Bago ko po natin ilagay yung ating mixture, ay pinahiran ko po muna ito ng mantikilya o pwede rin po vegetable oil, butter, depende po ang purpose ng po noon para mas madali po siyang tanggalin. At maglalagay din po tayo ng parchment paper. So ilagay na po natin sa bottom para lalo pong mas madali siyang tanggalin after po na ma-bake natin yung ating banana cake. Yan. Since ang measurement na binigay ko po sa inyo, ito po ay good for 2 loop pans. Hatiin po natin ito 500 gram each loop pan. So ang gagalagay po natin dito is 500 grams, okay? So mga katropa, kung gusto nyo po magnegosyo po kayo, importante po mag-invest po kayo ng gramuhan. Ito po ay mura lang po naman. Ito po ay pwede nyo mabili sa Lazada o kahit saan pong tindahan. Ito siguro nasa 200 or 300 pesos po ang pagkakabili ng asawa ko rito. Ang mixture po na binigay ko po sa inyo is good for 2
loaf pan. So, gaya na sabi ko, hatiin natin ito 500 gram each. Okay? So, ilagay natin. And then, tingnan po natin kung ilan po ang lumalabas para hindi po tayo magkamali. So, 455, 480. So, I think okay na po yan. So, yan po. Sumubra po tayo. So, kung talagang pang negosyo nyo po, mas maganda talaga big na precise po kayo. Or kung sa bahay lang, kahit hindi na po kailangan na totally eksakto po ang inyong ilalagay. So, pero kung gusto nyo po na pang negosyo, para hindi po kayo malugi, kasi in every drops count po yan pag nagninegosyo po kayo. So, kailangan po very precise po kayo sa paglagay ng inyong mga sangkap. Ayan, eksakto po yan, 500 grams o kulang pa. Ayan, so isang loaf pan, same procedure po ang ginawa natin. Nilagyan po natin ng shortening yung buong loaf pan, and then nilagay po natin ng parchment paper sa ilalim para hindi po siya manikit. Okay, ilagay po natin yung ating titirang mixture natin. 511 grams. So, okay lang po yan. At least, yung ginawa ko pong mixture natin is eksakto pong 1 kilogram po yung ating nabuong timpla. So, ito na po yung ating dalawang loaf pan na banana cake. So, ito po ay isasalang natin sa oven. 160 degrees Celsius po ang inyong gagawin dito for about 40 to 45 minutes. Ang cooking time niya po ay hindi pare-pareha. Check nyo lang po time to time para hindi po masunog or hindi po siya na-overcook. Kasi pag na-overcook naman po siya ay magiging dry po siya. So kailangan tamang-tama lang po ang pagkakaluto ng inyong banana cake. Importante po na naka-preheat na po yung inyong oven. 20 minutes bago nyo po isalang yung inyong mga cake or kahit ano pong inyong binibake para hindi po magiging dry. Kaka-preheat na po yung aking oven. Ipapakita ko po sa inyo. Okay, tara na po. After po na makuha ko po doon sa ating oven ay pinapatong ko po muna dito sa cooling rack. Ang purpose po nito para hindi po siya magkaroon ng moisture sa ilalim. Kasi po idirekta po natin yan na nakalapat po ang inyong loaf pan na naka-flat po sa inyong table ay magkakaroon po sana ng moisture. Isa din po sa kagandahan pag nakapatong po siya sa cooling rack ay mas mahaba po ang buhay or hindi po siya madaling mapanis. 50 minutes. Yan na po. Mainit. Double check po natin. Paano ba natin malalaman kung luto na po yung ating cake or yung ating banana cake? SOP po naman ito. Alam ko po, alos po sa inyo, alam niyo na po kung paano natin malalaman kung hilaw pa po ba or luto na po yung ating cake na binibake. So, isa po sa effective po na pamamaraan para ma-check po natin kung luto na ay using toothpick po. Ipasok natin yan and then pag hinugot po natin, pag wala na pong sumama at tuyo na po, ang ibig sabihin luto na po yung ating binibake na cake. So yan din po kahit po ano pong binibake nyo, cake man po, mamon or itong banana cake ay same procedure lang po ang inyong gagawin. So again, check natin yung isa. So malinis, ibig sabihin po ay luto na po yung ating banana cake. So i-rest lang po natin yan at least 15 to 20 minutes bago natin tanggalin sa kanyang loaf pan. So para maging classy ang inyong banana cake, bago nyo po ibenta ay ipapakita ko rin po sa inyo yung lagayan na ginagamit namin. At gusto ko na rin po i-promote ang business ng aking asawa. Nagninegosyo po kami. Check na lang po sa Facebook yung Star Pastries. Homemade po yan. Gawa po yan ng Chef Estrella, yung aking magandang asawa. At hindi lang po yan yung aming binibake. Marami pa po. Mayroon po kaming gumagawa po kami ng brownies. Gumagawa po kami ng buko pie, apple pie, crinkles, munchkin. Kinokorek ako na aking asawa, mga katropa. Pag mali po yung akin nasasabi, pasensya na. Munchkin daw, munchkin. Gumagawa din po kami ng puto. May mga kulay po yan. Ubi puto, cheese puto. Gumagawa din po kami ng birthday cake.
Available po yan. Tingnan nyo lang po sa aming Facebook account ay andyan na po yung mga price at kung ano po yung gusto nyo pong orderin. So after 20 minutes na pagpapalamig sa kanya mga katropa, i-check po natin. So tingnan po natin kung maganda po ang kinalabasan ng ating banana cake. Itaob lang po natin. So dahan-dahan na po natin tanggalin yung ating loaf pan. So pag maganda po yung ating lubrication ay hindi po kayo mahihirapan pagtanggal po niyan. Tabi natin. After po namin na maluto yung aming banana cake ay ito po yung ginagamit namin na fruit cake boxes. Ang sukat po nito is 7 and 3/8 by 3 and 1/2 by 2 and 3/4. So available naman po ito sa mga bake shop o di kaya pwede nyo po orderin to sa online. Marami naman po nagbebenta nito. And then mag-provide na lang po kayo ng sarili nyo sticker sa amin po. Yan po ang pangalan ng brand po ng aking asawa. Yan po yung kanyang business. So yan po yung pinagkaabalahan namin. So ang gagawin po natin, after po na mapalamig, make sure po na malamig po yung inyong banana cake. And then gagawin po natin dito is tanggalin po muna natin yung parchment paper na nilagay natin sa ilalim. So katropa, malinis po yung aking kamay ha. Kahuhugas ko lang po kaya hindi na po ako gumamit ng gloves. So tanggalin na po natin yan. So bago po natin ilagay yung ating banana cake, so make it sure po na lagyan po natin ng parchment paper sa ilalim para malinis po siya kasi hindi po natin alam, minsan na-stuck na po ng matagal itong ng box bago po i-deliver sa atin. So mas maganda po for safety purposes na talagang malinis po siya ay lagyan po natin ng parchment paper sa ilalim. Okay, ilagay na po natin yung ating banana cake. Kaya na po. Okay, and then i-seal na po natin. So ito po ibebenta namin ng 150 ang isa. So sa inyong pong lugar, bahala na po kayo magbenta kung magkano po ang gusto nyong ibenta. So pero sa amin po is 150 pesos. So may tubo na po kami dyan, at least nasa 50% po ang tubo po dyan. So depende po sa inyo kung pwede nyo po pong ibenta ng mas mababa or mas mataas. Kayo na po ang bahala, kayo na po ang masusunod dyan. So testing na po natin ang loob. So yan po, kung gaano siya ka-moist. Ang ganda po ng lambot niya. Tama-tama lang po, hindi po siya dry. Napaka-moist po ang loob ng ating banana cake. So, tikman po natin mga katropa. Kita nyo po, super moist po siya. Ang sarap. So mga katropa, hanggang dito na lang po. Salamat po sa inyong panonood. At sana po patuloy nyo po akong suportahan sa aking YouTube channel. So yung lahat po ng mga ingredients at lahat po ng inyong pangangailangan, pati costing po ay ilalagay ko po sa description box sa ilalim. Bisitahin nyo lang po doon para hindi po kayo mahirapan. Ako po si Chef Angel nagsasabi sa inyo, mag-ingat kayo palagi and God bless!